Mga kaibigan, isa pong magandang tanghali po na mainit sa inyong lahat. Ayan, pagpasensyahan nyo na po dahil puro po talaga puno, mga halaman ang pinapakita ko po sa inyo. Ayan, kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay araw ng linggo. Ako po ay sa live stream pa rin manonood, mamayang 3 o'clock. Kaya dito po muna tayo sa ating Bible reading. Ngayon po ay pang 115 days na po natin sa ating Bible reading. Kaya mga kaibigan, habang tayo po ay sinasamahan ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, ganun din ang Holy Spirit, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan chapter 23. Parang nagkamali kahapon, parang hanggang 22 lang yung ating nabasa. Kaya balikan po natin ang chapter 23 mga kaibigan, at kung kayo po ay nandyan na, simulan na po natin ang pagbabasa. Sa mga walang Biblia, sana po ay makinig na lang po kayo dahil ang ating pong pagkikinig ng salita ng Diyos at pagbabasa, dyan po lumalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ito na po, Kawikaan chapter 23, kapag kumakain ka kasalo ng taong may mataas na katungkulan, mag-ingat ka sa ikikilos mo. Kung lakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag kang magnanasa sa mga pagkain kanyang inihanda dahil baka iyon ay painlang sa iyo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo at pagpapayaman, sa halip pigilan mo ang iyong sarili at isipin kung ano ang mabuti, dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Huwag kang kumain o matakam sa pagkain na inihanda ng taong kuripot, kahit ito ay masarap, sapagkat ang taong ganyan, bawat subo mo'y binabantayan. Sasabihin niya, sige, kumain ka pa, ngunit hindi pala ganoon ang nasa isip niya. Kaya't lahat ng kinain mo'y isusuka mo at ang mga papuri mo sa kanya ay mababali wala. Huwag kang magsasalita sa hangal, sapagkat ang sasabihin mong karunungan sa kanya ay wala ring kabuluhan. Huwag mong agawin o sakupin ang lupa ng mga ulila sa pamagitan ng paglilipat ng mga muhon na matagal nang nakalagay, sapagkat ang kanilang makapangyarihang tagapagtanggol ay ang Panginoon. Siya ang magtatanggol sa kanila laban sa iyo. Makinig kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, sa halip igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka, at kung magkagayon ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapasa iyo ang mga hinahangad mo. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain, dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan. Tulog lang sila ng tulog, kaysa bandang huli ay magdadamit na lang sila ng basahan. Makinig ka sa iyong mga magulang, sapagkat kung hindi dahil sa kanila, hindi ka naisilang sa mundong ito. Huwag mo silang hahamakin kapag sila ay matanda na. Pagsikapan mong mapasa iyo ang katotohanan, karunungan, magandang pag-uugali at pangunawa, at huwag mo itong ipagpapalit sa kahit anumang bagay. Matutuwa ang iyong mga magulang kung matuwid ka at matalino. Ikaliligaya nila na sila ang naging iyong ama at ina. Anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay, sapagkat ang babaeng bayaran ay makapagpapahamak sa iyo katulad ng malalim at makitid na hukay. Para siyang tulisa na nag-aabang ng mabibiktima, at siyang dahilan ng pagtataksil ng maraming lalaki sa kanilang mga asawa. Sino ang may matinding problema? Sino ang mahilig sa away? Sinong mareklamo? Sinong nasugatan na dapat sana ay naiwasan? At sino ang may matang namumula? Sino pa kundi ang mga lasinggong sugapa sa iba't ibang klase ng alak? Huwag kang matakam sa alak na napakagandang tignan sa isang baso at tila masarap,
Kapag nalasing ka, sasama ang iyong pakiramdam na parang tinuklaw ka ng makamandag na ahas, kung ano-ano ang makikita mo at hindi ka makakapag-isip ng mabuti. Pakiramdam mo'y nasa gitna ka ng dagat na nakahiga sa ibabaw ng palo ng barko. Sasabihin mo, may humampas at sumuntok sa akin, ngunit hindi ko naramdaman kailan, kaya mawawala ang pagkalasing ko para muli akong makainom. Huwag kang inggit sa mga taong masama o hangarin mang makipagkaibigan sa kanila, sapagkat ang iniisip nila at sinasabi ay para sa kapahamakan ng iba. Sa pamamagitan ng karunungan, maitatayo mo at mapapaunlad ang iyong tahanan, mapupuno rin ito ng mahalagang kayamanan. Nasa chapter 24 na po tayo mga kaibigan ha. Ang taong marunong ay malaki ang maitutulong upang lalong lumakas ang mga nakikipaglaban, sapagkat kailangan nila ang mga payo sa pagkikipaglaban at higit na matitiyak ang tagumpay kung maraming nagpapayo. Ang karunungan ay hindi maunawaan ng mangmang, wala siyang masabi kapag mahalagang bagay ang pinag-uusapan. Ang taong laging nagpaplano ng masama ay kikilalaning may pakana ng kasamaan. Anumang pakana ng hangal ay kasalanan at kinasusuklaman ng mga tao ang sinumang nangungutya. Kapag ikaw ay nawala ng pag-asa, panahon ng kahirapan, nagpapakita lang ito na ikaw ay mahina. Huwag kang mag-atubiling iligtas ang walang kasalanan na hinatulan ng kamatayan o maaaring sabihin mo na wala kang nalalaman sa nangyari. Pero alam ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong sinasabi dahil binabantayan ka niya at alam niya ang nasa puso mo, gantimpalaan ka niya ayon sa iyong mga ginawa. Anak, kung papaanong matamis at mabuti para sa iyo ang pulot, ganoon din naman ang karunungan. Sapagkat kung marunong ka, mapapabuti ang iyong kinabukasan at mapapasayo ang iyong mga hinahangad. Huwag kang gagaya sa taong masama na palihim na sumasalakay sa bahay ng matuwid. Ang taong matuwid, mabuwal man ang 7 ulit, ay tiyak na makakabangon ulit. Hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal ay hindi na makakabangon pa. Huwag kang matuwa kapag napapahamak ang iyong kaaway, dahil kapag nakita ng Panginoon na natutuwa ka, hindi niya ito magugustuhan at hindi na niya parurusahan ang iyong kaaway. Huwag kang mabalisa o mainggit sa mga taong masama, sapagkat wala silang mabuting kinabukasan at magiging tulad sila ng ilaw na namatay. Anak, igalang mo ang Panginoon at ang hari. Huwag kang makisama sa mga taong sumusuway sa kanila, sapagkat hindi mo alam kung anong kapahamakan ang biglang ibibigay ng Panginoon o ng hari sa kanila. Dagdag pang kawikaan, narito pa ang ilang kawikaan ng marurunong na tao. Hindi dapat magtangi ng tao sa paghatol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuhian ng mga tao. Ngunit kapag pinarusahan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. Ang tapat sa kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong pagkakakitaan tulad ng iyong bukid na taniman bago ka magtatag ng sariling tahanan. Huwag kang sasaksi sa iyong kapwa ng walang sapat na dahilan o magsalita laban sa kanya ng kasinungalingan. Huwag mong sasabihin, gaganti ako, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin. Dumaan ako sa bukid ng taong tamad at mangmang, puno na ito ng mga damo at matinik na halaman, at giba na ang mga bakod nito. Nang makita ko ito, napaisip ako ng mabuti at natutunan ko ang aral na ito. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog at paghalukip-kip mo, taong tamad, ay biglang darating sa iyo ang kahirapan na parabang ninakawan ng armadong tulisan. Chapter 25. Iba pang mga kawikaan ni Solomon. Narito pa ang ilang kawikaan ni Solomon na kinopya ng mga tauhan ni Haring Hezekiah ng Juda. Pinararangalan natin ang Diyos dahil sa mga bagay na hindi niya ipinapahayag sa atin, pero pinararangalan natin ang mga hari dahil sa mga bagay na ipinapahayag niya sa atin. Kung paano hindi masukat ang lalim ng lupa at ang taas ng kalangitan, ganoon din ang isipan ng mga hari, hindi malaman. Kailangan ang pilak ay maging dalisay muna bago ito magawa ng panday. Kailangang alisin ang masamang tauhan ng hari upang magpatuloy ang katwiran sa kanyang kaharian. Kung nasa harapan ka ng hari, huwag mong ibilang ang iyong sarili na parang kung sino ka o ihanay ang iyong sarili sa mararangal na tao. Mas mabuti kung tawagin ka ng hari at paupuin sa hanay ng mararangal kaysa sabihin niyang umalis ka riyan at mapahiya ka sa kanilang harapan.
Huwag kang magpabigla-bigla magsabi sa korte ng iyong nakita kung mapapatunayan ng isang saksi na mali ka. Ano na lang ang gagawin mo? Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ito'y inyong pag-usapan muna at ang lihim ng bawat isa ay huwag sasabihin sa iba. Baka makarating sa kaalaman ng madla at kayo'y maging kahiya-hiya. Kapag ang salitang binigkas ay iangkop sa pagkakataon, ito'y parang gintong mansanas na nakalagay sa isang lalagyang pilak. Sa taong nakikinig, ang magandang payo ng marunong ay hindi mabuti kaysa mga gintong alahas. Ang mapagkakatiwalaang sugo ay nagbibigay ng kasiyahan sa kanyang pinaglilingkuran tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-init. Ang taong hindi tumutupad sa kanyang pangako ay parang ulap at hangin na walang dalang ulan. Ang mapagpasensya at ang mahinahon magsalita ay makapanghihikayat ng mga pinuno at kahit na ng may matitigas na puso. Huwag kang kakain ng labis na pulot at baka magsuka ka. Huwag kang dadalaw ng madalas sa iyong kapitbahay, baka magalit siya at sa iyo ay magsawa. Ang taong sumasaksi ng kasinungalingan laban sa kanyang kapwa ay nakakapaminsala tulad ng espada, pamalo at pana. Ang pagtitiwala sa taong hindi mapagkakatiwalaan sa oras ng pangailangan ay walang kwenta tulad ng paang pilay o ngiping umuuga. Kung aawitan mo ng masasayang awitin ang taong nasa matinding kapighatian ay para mo na rin siyang hinubaran sa panahon ng taglamig o kaya nilagyan mo ng suka ang kanyang sugat. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kapag nauuhaw, painumin mo. Kapag ginawa mo ito, mahihiya siya sa iyo at ang Panginoon ang magpapala sa iyo. Kung paanong ang hanging habagat ay magdadala ng ulan, magdadala naman ng galit ang naninira ng kapwa. Mas mabuting tumira na mag-isa sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na kasama ang asawang palaaway. Ang magandang balita mula sa malayong lugar ay parang malamig na tubig sa taong nauuhaw. Ang matuwid ang maayon sa gawain ng masamang tao ay parang maruming balon at malabong bukal. Kung paanong masama ang pagkain ng labis na pulot, ganoon din ang paghahangad ng sariling kapurihan. Ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak gaya ng isang bayan na walang pader. Kung paanong hindi bagay na magnyebe, tag-araw at umulan sa panahon ng tag-ani, hindi rin bagay na papurihan ang taong hangal. Chapter 26. Ang sumpa ay hindi tatalab sa walang kasalanan, tulad ito ng ibong hindi dumadapo at lilipad-lipad lamang. Kailangan ang latigo para sa kabayo, bukado para sa asno at pamalo para sa hangal na tao. Huwag mong sagutin na ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya. Ngunit kung minsan, kailangang sagutin din para malaman niya na hindi siya marunong tulad ng kanyang inaakala. Kapag nagpadala ka ng minsay sa pamagitan ng isang mangmang, para mo na ring pinutol ang iyong mga paa at para ka na ring gumawa ng sariling kapahamakan. Ang pilay na paa ay walang kabuluhan katulad ng kawikaan sa bibig ng hangal. Ang isang papuri na sa hangal iniuukol ay parang batong nakatali sa tirador. Ang kasabihang sinasabi ng hangal ay makapipinsala tulad ng matinik na kahoy na hawak ng lasing. Kahangalan ang pumana ng kahit sino, gayon din ang pagkuha sa hangal o sa sino mang dumadaan upang upahan. Inuulit ng hangal ang kanyang kahangalan tulad ng asong binabalikan ang kanyang suka para kainin. Mas mabuti pa ang hinaharap ng isang taong mangmang kaysa taong nagmamarunong. Ang batugan ay hindi lumalabas ng tahanan. Ang kanyang dahilan ay may leon sa lansangan. Gaya ng pintuang pumipihit sa bisagra ng batugan na pihit-pihit sa kanyang kama. May mga taong sobrang tamad na kahit ang kumain ay kinatatamaran. Ang akala ng batugan, mas marunong pa siya kaysa 7 taon na tamang mga tuwiran. Mapanganib ang nangihimasok sa gulo ng may gulo. Ito ay tulad ng pagdakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kanyang kapwa at saka sasabihing nagbibiro lang siya ay tulad ng isang baliw na pumapana sa mga tao sa pamagitan ng nakamamatay na palaso. Namamatay ang apoy kung ubos na ang panggatong, natitigil ang away kung wala ng tsismisan. Kung uling ang nagpapabaga at kahoy ang nagpapaliyab ng apoy, ang taong palaaway naman ang nagpapasimula ng gulo. Ang tsismis ay parang pagkain masarap, ngunit masarap nguyain at lunukin. Maaring itago ng magandang pananalita ang masamang isipan. Tulad nito ay mumurahing banga na
pininturahan ng pilak. Maaring ang kaaway ay magandang magsalita, ngunit ang nasa isip niya ay makapandaya. Kahit masarap pakinggan ang kanyang pananalita ay huwag kang maniwala sapagkat ang iniisip niya ay napakasama. Maaring ang galit ay kanyang maitago, ngunit malalanta din sa karamihan ng masama niyang gawa. Ang humuhukay ng patibong para mahulog ang iba ay siya rin ang mahulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ang iba ay siya rin ang magugulungan nito. Ang sinungaling ay nagagalit sa nabiktima niya ng kasinungalingan at ang taong nambubula ay ipapahamak ka. Ayan, hanggang chapter 26 po tayo. Mula po sa 23 ay hanggang dito po tayo sa 26. Kasi mga kaibigan, iksian po natin para yung mga walang maraming oras. Dito lang po tayo sa hanggang 20 minutes o lagpas ng 20 minutes dahil may konting sharing pa po tayo, ano po. Pero salamat sa Panginoon talaga dahil nakakapagpatuloy po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. At babalikan po natin mga kaibigan itong Kawikaan chapter 26 verse 22. Ang sabi po dito, ang chismis ay parang pagkaing masarap nguyain at lunukin. Kadalasan naman po talaga ng kaguluhan sa pamilya, kaguluhan sa magkakaibigan, kaguluhan sa magkakapitbahay, magkakakilala, ano po, ay ang chismis. Ibig sabihin, ang chismis ay may dagdag bawas, pwedeng totoo o pwedeng hindi. Pinsan naman, may chismis ding totoo. Pero kahit pa totoo yan, kung hindi naman po natin kailangang isalin sa ibang tao o ilipat-lipat ang balita na ating nasagap, kahit ito'y totoo, yun po talaga ay hindi maganda. Hindi po makakapagdulot ito ng tama sa mga taong nakakatanggap ng chismis yan. Yung mga balita na kadalasan ay buhay ng iba, kadalasan ay kwento ng ibang tao na pinakikialaman ng kanilang kapwa-tao, ano po. So, iwasan po natin yung mga chismis na yan. Kung meron man pong magdala o maghatid sa atin ng chismis, gayahin nyo na lang po yung aking ginawa nung araw. Nung panahon po na talagang hinuhubog na ako ng Panginoon ng kanyang salita, na pagod na ako makinig ng mga kontrobersyal, pagod na ako makinig ng chismis at hindi po talaga nakakatulong sa akin. Pangalawa, yung nagdadala ng chismis, maaga pa na nasa bahay na, doon na mag-aalmusal, aabutin na rin siya ng tanghalian, kadalasan nga ay inaabot pa ng hapunan. Wala na siyang time sa kanyang pamilya, puro chismis ang pinag-uusapan namin maghapon. Ang dami niyang alam sa buhay ng ibang tao at marami siyang alam na ipinapasa sa akin na kesyo, pinag-uusapan ako. So ako namang mahina pa ng mga panahon na yon ay talagang nagpupuyos din ang aking damdamin. Pero lately, nung ako ay hinuhubog na ng Panginoon ng kanyang salita, hanggang gate na lang, hanggang labas hanggang ng gate yung nagdadala ng chismis. Ang sabi ko sa kanya, papapasukin lang kita kung hindi chismis ang dala mo kasi ayoko na makinig ng chismis mo. Sabi niya, hala, ikaw na nga itong pinagmamalasakitan. Alam mo ba na ang dala kong yung balita sa iyo ay sinabi ni ganito, sinabi na ganun. Alam mo ba kung gaano katindi ang mga sinabi sa iyo? Sabi ko kahit pa magsalita na sila, pag-usapan na nila ako, wala na akong pakialam. Basta ang ayoko ay magdala ka pa ng mga chismis dito sa buhay ko. Kaya magmula noon ay natuto din siya at nabago din ang kanyang pag-uugali hanggang sa siya po ay kinuha na ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, iwasan po natin ang chismis, kahit man totoo yan o kahit man i-chismis pa ng ibang tao. Pero pag sobra naman, yung mga tinatawag na pang below the belt na o panglusaw na ng pagkatao mo, gamitin na po natin ang batas ng lupa. Yan, pwede po natin siyang idemanda, libel, o kahit ano pang uri ng libel na naaangkop para sa kanya, sa kanyang ginawa. Pero hindi natin kailangan makipag-umbagan sa mga nagchismis, hindi natin kailangan makipag-away, makipagsabunutan dahil lang sa chismis. Kundi, kung hindi na natin kaya, isambong natin sa Panginoon. Kung hindi talaga titigil, gamitin na po natin ang batas ng lupa. Kaya nga po may batas ang lupa para magamit po natin. Alam niyo po itong mga kawikaan, more on po talagang nakikita o po ito sa ating mga buhay at paalala. Talagang totoong totoo po na nangyayari sa buhay natin.
ang nandito po sa kawikaan. Pwedeng mangyari o nangyari na o baka nangyayari pa lang. Ano po? So mga kaibigan, hanggang dito na lang po. Iwasan na po natin ang mga masamang balita. Huwag na po tayo makihalo, makilahok upang sa ganun hindi po tayo mapahamak at hindi po natin maipahiya ang dakilang pangalan ng Panginoon sa ating buhay na lagi nating dala-dala at sinasabi natin Kristiyano tayo, born again tayo, maka-Diyos ako, anak ako ng Diyos. So huwag po nating sirain yon. Kung hindi po natin kaya, umiwas po tayo. Ano po? Takbuhan po natin ang kasalanan. Yung tukso po ng kasalanan, talagang gustong-gustong lumapit yan sa buhay natin. Kaya iwasan po natin. Takbo po tayo. Lumayo po tayo sa kasalanan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa suporta. Salamat po sa mga subscribers natin at sa mga bagong subscribers at saka magsusubscribes pa upang sa ganon inyo pong makita ang aking mga video dito po sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories. Maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.